yung statement ni VP Sara kung saan kinokondena ni VP Sara yung hindi nila inaasahan na pagbisita di umano ng mga opisyales galing sa Embahada ng Pilipinas kay Tatay Digong sa kulungan. Ang sabi ng embahada, ito daw ay welfare visit kay Tatay Digong. Ang sabi naman ni Inday Sara Duterte, kinokondena nila ito dahil una-una, talaga namang napakatagal na ni Tatay Digong, 6 na buwan na, wala namang consular visit talaga nangyayari. At pangalawa, ang tingin nila, ito ay kabahagi ng pag-iispiya kay Tatay Digong at ito ay may banta sa buhay ni Tatay Digong. Well, siguro bago natin pag-usapan yung nararamdaman ng pamilya ni Tatay Digong, talaga namang kinakailangan sabihin natin na isa talaga sa katungkulan ng embahada ay yung tinatawag na consular services, yung mga serbisyo para sa mga mamamayan. At kasama dyan sa mga serbisyong yan ay yung pagbisita sa kanilang mga mamamayan na mga nakakulong. In fact, sang-ayon sa Vienna Convention on Consular Relations, kinakailangan ipagbigay alam kaagad sa consular services ng isang bansa kung isang Pilipino ay nahuli sa kulungan at kapag ito ay hindi binigyan ng abiso ang ating consular service, po pwede maging dahilan yan na mabaliwala ang kahit anong paglilitis laban sa ating mga mamamayan. So, malinaw, nakabahagi talaga yan ng trabaho ng ating embahada, lalong-lalo na yung consular service. Pero ang tanong, ito naman ang tanong, unang-una, bakit ngayon lang, matapos ng 6 na buwan, na nagkaroon ng ganyang consular visit? Alam nyo, importante yung consular visit kasi ang possibility kapag ikaw ay isang Pilipino na nakulong sa isang malayong lugar, walang bibisita sa'yo. Dahil karamihan naman ng mga nakukulong na mga Pilipino ay hindi naman dating presidente, mga OFWs. At wala namang kakayahan ng mga OFWs, ang pamilya ng OFWs na talagang bumisita sa kanilang mga mahal sa buhay pag sila ay nakulong sa iba't ibang parte ng daigdig. No? So, importante yung consular visit una-una para masigurado na merong abogado na tutulong doon sa Pilipino. At pangalawa, maibigay yung mga pangangailangan sa kulungan. No? Now, kinakailangan ba yan ni Tatay Digong? Siyempre hindi. Alam na alam naman ng embahada, merong abogado si Tatay Digong. In fact, sa huling pagkakaalam ko, 10-10 na yung abogadong yan. No? Pangalawa, ito ang crucial. Alam naman ng embahada na hindi nawawala ng bisita si Tatay Digong. In fact, 4 na beses isang linggo siya'y binibisita ng immediate member of the family. So hindi nila po pwede sabihin na, abay, kami nag-aabala lamang dahil baka walang bumibisita kay Tatay Digong. Minsan lamang nawala ng bisita si Tatay Digong ng mga 2 linggo nung merong pumigil sa pagbisita ni Ma'am Hanilet. No? Pero bukod dun sa pagkakataon na yon, hindi po nawawalan ng bisita si Tatay Digong 4 na beses isang linggo at yan po ay immediate members of the family. At nagkaroon na nga sila ng siste kung saan sila ay nagre-rego doon kung sino talaga ang pupunta sa dahig para bisitahin si Tatay Digong. Kahapon nga pala po, no, matapos yung briefing ni Ma'am Elizabeth at ni Isabel, sila po ay nagpunta sa H&M para bumili ng hoodie. Kasi nagustuhan daw ni Tatay Digong yung hoodie na suot-suot ni Isabel, kaya binili nila ng hoodie si Tatay Digong at si Ma'am Elizabeth, hindi inibinigay o hindi niya planong ibigay yung hoodie pagkagaling sa H&M. Ang gusto niya, lalaban niya mismo yung hoodie, patutuyuin, bago ibigay kay Tatay Digong ngayong araw nito. So maya-maya po tayo ay pupunta uli sa Duterte Street para makapanayan itong si Ma'am Elizabeth at si Isabel dahil ito po yung huling dalaw nila dito sa buwan na ito. Ang papalit po na dadalaw ay si Kuya Bong, no? Yung nakakabatang kapatid ni Tatay Digong. So, bagamat kasama yan sa talagang katungkulan ng consular service na isang embahada, yung pagbibisita para masigurado na merong abogado at lahat ng pangangailangan ay naibibigay, alam naman ng consular service dito sa Dahig na unang-una may abogado na si Tatay Digong, pangalawa, palagi siyang binibisita ng mga kaanak. At itong dahilan kung bakit nagsususpecha si BP Sara na ang tunay na dahilan ay para mag-espiya kay Tatay Digong o di naman kaya para magkaroon ng banta sa buhay mismo ni Tatay Digong. Alam niyo po, may isang leader na linitis din dito ng dating former tribunal, well, Tribunal for the former Yugoslavia na dating presidente ng um, um, Serbia. Ito po si Milosevic.
namatay po siya sa kulungan. At meron pong pagdududa ang mga Serbians na hindi po yan because of natural causes. Ang duda nila, linason pa daw po dito sa kulungan kung saan talaga nakadetina si Tatay Digong. So hindi nyo masisisi ang pamilyang Duterte na magkaroon ng pangamba na baka yung pagbisita ng consular service galing sa ating embahada ay banta sa buhay ni Tatay Digong. Dahil may nangyari na po na isang dating presidente rin na nakakulong sa kaparehong kulungan ni Tatay Digong ang hinihinala ang linason habang siya ay nakakulong. Yan po ang dahilan kung bakit umalma ang VP Sara at talagang nag-issue ng strongly worded press release na kinokondena niya yung ganyang pagbisita ng ating embahada. Kasi nga naman, walang dahilan para bisitahin other than mag-espiya o di naman kaya maging banta sa buhay ni Tatay Digong. Ako po isang ayon sa paniwala ni VP Sara. Unang-una, bakit naman biglang nagkaroon sila ng interes kay Tatay Digong? Yung mga naunang panahon na hindi pa nakakapasok si VP Sara, yung first 3 days namin dito sa The Hague. In fact, yung first 2 days lang, yun, we appreciate na binisita nila si Tatay Digong. At ng mga panahon na yun, nagbigay sila ng mga sweaters. Kasi nga naman, umalis si Tatay Digong, ang dala-dala lang niya ay yung damit sa kanyang likod at wala nang iba. Bumaba ng eroplano na niwala man ng jacket samantalang height of winter pa yon dahil Marso. So yung pagbisita nila sa unang 2 araw ni Tatay Digong is well appreciated at kinakailangan talaga yon kasi hindi pa nga nakakapasok si Inday Sara sa kulungan mga panahon na yon. Pero mula nung nakapasok na si Tatay Digong, talaga namang hindi na sila bumisita dahil wala na pangangailangan. Dahil hindi na siya iniwan ng immediate family. Palaging narito na nga, nagsasalinsinan sila para ibigay ang lahat ng pangangailangan ni Tatay Digong. Now, bakit pa suspitsyoso talaga ang timing ng pagbisita ng embahada? Unang-una, walang abiso sa pamilya. Alam naman nila na palaging may pamilya rito. Alam naman nila na naririto ako sa The Hague. Alam niyo po, palaging bantay sa akin yung embahadang yan. Kasi nga po, hindi nila alam, meron din ako mga insiders na meron talaga silang nakatalaga na nagbabantay sa akin. No? At talaga namang kabahagian ng trabaho nila, bantayan yung mga kalaban ng administrasyon. No? Meron pa nga akong larawan ng isang Philippine Embassy personnel na talagang nagmasid kung saan ako nakatira. Ang hindi niya alam, napicturean ko na siya. Kaya kung may mangyari sa akin, alam na po ng aking mga kasama, si Vine at si Mary, kung saan kukunin yung larawan ng taong ito. No? Na talaga namang siguro binilangan ko siya, mahigit 4 na oras, nandun lang nakatayo sa labas ng aking apartment. Now, so, ang conclusion talaga, hindi sila concerned sa welfare ni Tatay Digong. Siguro unang-una, gusto nila malaman talaga ang estado ng pag-iisip ni Tatay Digong. Para sa ganon, kung talagang sa tingin o hindi naman sa tingin nila, ang gagawin nila ay magbibigay ng impormasyon doon sa mga biktima para sabihin, kontrahin nyo yan, na he is unfit to stay trial. Kasi sa tingin namin, malinaw ang pag-iisip. Isa po yan. Pero pangalawa, gaya nung nangyari doon sa Milosevic, no? At gaya doon sa pangamba ng mga Serbians na siya'y nilason, kapag sila po'y nakapasok, dahil yan po ay consular visit, yan po ay privilege din. Parang bisita ng abogado. Hindi po gaya ng bisita ng mga pamilya na palagi may nagbabantay. Kapag consular visit po yan, wala rin nagbabantay. Kasi pribilehiyo yan ng isang consular official. No? Ano ba naman yung sabihin, ito po, Tatay Digong, para sa vitamins ninyo. Tapos, lason pala yun. Di wala na si Tatay Digong. Sa katunayan, bagaman tayo nalulungkot na kinidnap ni Marcos dito si Tatay Digong, at least ang positive side dyan, sigurado tayo hindi nila papatayin si Tatay Digong sa Pilipinas dahil nandito ngayon sa The Hague. At dahil nga po dito sa suspitsosong pagbisita ng consular official dito sa kay Tatay Digong sa kanyang kulungan, ngayon lumalabas ang possibility na baka yan nga ang plano ng mga bangag sa Pilipinas na tuluying ng igurgur ang Tatay Digong sa pamamagitan kunwari ng consular visit at pagbibigay sa kanya ng kunwari mga vitamins na laso naman. O kung hindi naman outright na saksakan lang yan na kung ano para matigok na si Tatay Digong. Yun nga po Ang sabihin ng consular officials, bakit hindi kayo nagbigay abiso sa immediate family ni Tatay Digong na alam niyong palagi narito sa The Hague? Kung hindi niyo alam kung saan hahagilapin ang kanilang immediate family member,
Alam nyo kung saan nyo ako hahagilapin dahil palagi nyo akong binabantayan sa aking bahay. Bakit hindi man kayo nagbigay ng abiso sa akin nang ito'y maparating ko sa immediate members of the family? Kasi sasabihin nila, hindi namin alam kung saan nag-i-stay yung mga immediate members of the family dahil sa totoo naman, hindi naman niya ina-anunsyo ng pamilya for security reasons. Pero bakit hindi sa akin pinadaan? Dahil ako naman, palagi may contact ako sa mga kapamilya. Yung lack of transparency, yan yung dahilan kung bakit nagdududa ngayon si VP Sara at marami sa ating Pilipino na meron talagang maitim na balak ang mga pagbisita kay Tatay Digong galing sa Embahada ng Pilipinas. Now, to be fair, karamihan naman talaga ng opisyales ng DFA ay professionals. Pumasa sila sa isang mahirap na examination para sila ay maging kabahagi ng Career Foreign Service. Dalawa po yan, yung career, yung pumasa ng FSO, at yung mga political, yung hindi pumasa ng FSO, pero tinalaga pa rin ng presidente. So, karamihan naman talaga ng mga bumibisita ay mga professionals na pumasa ng FSO. Ang problema, hindi natin alam kung sino yung bumisita. Kung ang bumisita ay yung Consul General, kilala ko po yan. Yan ay isang abogado. Yan po ay, kung hindi ako nagkakamali, nag-aral din sa UP. O di naman kaya sa San Beda, hindi ko na maalala. Alam ko si Ambassador Malaya, UP yan, parang yung congen ata ay San Beda, no? Kung di ako nagkakamali. O ka-eskwela pa ni Tatay Digong. At yan ay mga profesional dahil pumasa ng FSO. Ang tanong, si congen ba talagang bumisita? Kasi pwede naman yan, nabigyan lang ng identification card at sabihin taga-consular at siya ang bumisita maski hindi siya profesional. Pwede nga yan na hired assassin na ang pumasok. Binigyan lang ng ID ng embahada. Bakit ko nasabi yan? Ay nako, yung banta sa buhay ni Maharlika. Nagkaroon ako ng informante at ito po ay sinumite na sa hukuman sa Amerika at saka sa Homeland Security na ang nag-arrange pa ng pagpasok ng mga hired assassin para gurgurin si Maharlika ay ang embahada ng Pilipinas diyan sa Amerika. So kung totoo nga yung impormasyon na recover ko at napagbigay alam na sa otoridad ng mga Amerikano, bakit hindi pwedeng gawin niyan dito sa dahig? Nabibigyan lang nila ng ID, hired assassin pala, bibisita kay Tatay Digong at matapos ang pagbisita, matitigok na si Tatay Digong. Bakit naman nagkakaroon ng ganitong pangamba ang pamilya at ang sambayanan na baka sa puntong ito, gurgurin nila si Tatay Digong? Hindi ba ho, nagkaroon na kasi ng ruling ang hukuman dahilan kung bakit napagpaliban na indefinitely yung confirmation of charges na hindi na kayang tumayo sa paglilitis ni Tatay Digong. Kaya nga po, nagkaroon, dahil dito sa determination nito, na ito ay dahil sa report ng isang dalubhasa na hindi po kinuha ng depensa, ang detention facility po ang kumuha ng dalubhasa para i-examine ang kakayahan ni Tatay Digong. Kasi siguro, napapansin nila na limot-limot talaga si Tatay Digong. Abay, may mga gamot na dapat inumin yan. Baka hindi na naalala ni Tatay Digong. At saka syempre, meron nag-oobserba dyan at napapansin na hindi na alam kung anong araw na at mukhang wala na talaga sa tamang pag-iisip. No? Talaga naman, dala na yan na katandaan. Hindi naman natin yan dahilan para tignan na parang meron na kapansanan si Tatay Digong. Hindi, tinatanggap natin yan na kabahagi yan ng pag ikaw ay tumatanda. O di ba po? So, ang tingin ko, nangangamba ngayon ang mga bangag na baka mapalaya na on an interim basis si Tatay Digong at maging dahilan na lumakas na naman ang banta ni Tatay Digong laban sa kagustuhan ng mga Marcos na manatili sa pangyarihan forever. Kaya ngayon, tama lang naman na magsuspetsa ang pamilya at ang sambayanan na baka ngayon na may possibility na magkaroon ng interim release si Tatay Digong, mas mabuti pang matigok at magurgur ang Tatay Digong. Hindi naman tayo papayag dyan. Kaya ako, bagamat wala pang eksaktong pruweba kung anong maitim na balak sa kabila nitong surprising visit, consular welfare visit kuno ng mga taga-embahada ng Pilipinas kay Tatay Digong, sang-ayon ako doon sa pangamba ni BP Sara at ng pamilyang Duterte
na ito'y kabahagi na isang maitim na balak para gurgurin ang Tatay Digong. Dahil ayaw nilang lumabas sa preso maski interim release. Wala po talagang mga puso itong mga ito. Sa totoo lang, miski mabigyan ng interim release si Tatay Digong, yan ay pagkakakulong, house arrest, sa ibang bayan pa rin, hindi sa Pilipinas. Ang gusto ni Tatay Digong, miski 5 minutes bago siya pumunta sa Panginoon, makabalik doon sa kanyang kwarto, bahay Kalapati, sa Davao, at doon mamatay. Yun lang ang gusto niya. Mamatay sa sarili niyang bayan. Dahil siya ay 80 naman. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Naghuling habilin na si Tatay Digong. Handa na siya